Eto karamihan yung dahilan ng mga cheaters kung bakit itinatago nila ang katotohanan. They are afraid. Yes, natatakot sila para sa sarili nila at natatakot sila dun sa kalalabasan ng relasyon nila. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor na please consider to subscribe dito sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya po is, Good PM po, Ma'am Che. Tanong ko lang po, bakit may mga tao talaga na kahit nahuli na ng todo pa rin po ang tanggi at palusot pa? Hindi po lahat ng nag-cheat sa partner nila ay may pare-parehong dahilan. Minsan nga, may mga nag-cheat na wala naman talagang dahilan kung bakit sila nag-cheat. Nagkataon lang na merong opportunity na pwede silang mag-cheat at merong isang babae or isang lalaki na lumalapit na sa kanila. Nilalandi sila dahil mahina itong si partner, makakagawa siya ng hindi maganda. Minsan nga, kahit na nahuli mo na, kumpleto na yung ebidensya mo, pero hindi pa rin naamin. Because ayaw din nilang mawala kasi yung security na meron sila sa inyo. Kaya kung manguhuli kayo, siguraduhin yung meron kayong voice record, meron kayong video, meron kayong ebidensya talaga na maisasalpak nyo sa harapan ng partner ninyo. Kasi pagka ganyan, hindi na talaga makakatanggi. Number 2 na dahilan nila, kung magko-confess ako sa partner ko ng katotohanan, mawawala ang family ko. At iiwan nila ako. Kasi karamihan, ang katwiran naman ng mga victims ng infidelity is, kung talagang mahal mo kami ng pamilya mo, hindi mo sa amin gagawin na lokohin kami. Kung talagang gusto mong masave or umaasa ka na mabawasan yung kasalanan mo sa partner mo, dapat talaga i-confess mo ito sa kanya at harapin mo yung consequence. Number 3 reason, iniisip nila na pwede silang mag-umpisa muli kahit na hindi alam nung partner nila. Ibig sabihin, pwede naman pagtakpan ng habang buhay yun, babawi na lang ako dun sa partner ko. Oo, posible to. Pero para itong nagtayo ka ng isang bahay na walang foundation. At pag kinumpare mo naman ito sa relasyon, ito yung relasyon na walang tibay. Panandalian, yes, nakatayo ito. Pero once na ang bagyo ay dumating na, mabilis na mabubuwal ang bahay na ito. Ito yung relasyon nyo. Remember, wala pong sikreto na hindi nabubunyag. Pwedeng tumagal, pero malalaman at malalaman pa rin sa huli ang katotohanan. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi talaga sila umaamin kahit nahuli mo na. Kasi nag-regret na sila bago pa man malaman ito nung mga partner nila. At posibleng pinapromise na nila sa sarili nila na hindi na nila uulitin ito sa partner nila. Kaya hindi na nila sasabihin pa. Isip kasi nila, pinagsisihan ko na kung bakit ko to ginawa. Hindi ko naman na to uulitin. So, bali nang wag niya na lang malaman kung ano man yung ginawa kong pandoloko sa kanya. Since hindi ko naman na uulitin ito. Pero, kailangan nyo po talaga mag-confess para maitama nyo yung mali. At lahat po ng nagko-confess ay meron talagang kabayaran yan sa utang na ginawa nila. Kung sa tingin mo, hindi mo na naman na ito uulitin pa, hindi lang dapat sa sarili mo yan ipangako, kundi pati dun sa partner mo. Panghuli, they are afraid. Yes, natatakot sila para sa sarili nila at natatakot sila dun sa kalalabasan nung relasyon nila. Natatakot din siya kung ano yung mararamdaman nung partner niya kapag umamin siya. Ito karamihan yung dahilan ng mga cheaters kung bakit itinatago nila ang katotohanan. Maari kasing sa tuwing naaalala mo, yung stomach mo, di ba? Hindi yan mapakali. Meaning, meron dyan giant na guilt sa loob ng tiyan nyo na para siyang iniikot. Kaya kayo natatakot na ipagtapat sa kanya. Pwedeng sa kakatago nung partner mo dun sa panloloko niya sa'yo, ikaw na yung binabaliktad niya
para lang mapagtakpan niya yun. Or pwede naman i-replace ka na lang niya talaga. Yung tipong hindi niya aaminin yung kasalanan sa'yo, pero mamalayan mo, talagang ipinagpalit ka na niya. Then, kapag sinisi mo siya, ibabalik niya sa'yo na kaya lang naman kita pinagpalit dahil pinagbibintangan mo na ako nung una pa, kaya ginawa ko na. Mga ganon, iba't ibang dahilan guys, para lang mapagtakpan nila yung kasalanan nila. Ending, naghiwalay kayo, pinagpalit ka niya. Ang infidelity, guys, is extremely painful issue na maraming couples yung sinisira nito. Dahil sa temptation na madalas dahilan kung bakit nangyayari ito. Yung mga flings, naglalast yan ng short time. Pero meron namang short time na naglalast even months or yung iba even years. No matter how long the side relationship lasts, still, sobrang sakit pa rin po niyan dun sa victim. Hindi naman kasi porket nakipag-intercourse ka dun sa iba, maikukonsider mo na yun lang ang cheating. Actually guys, malawak po ang nasasakupan ng cheating. Kung yung attention mo, kung yung care mo ay napunta sa iba at nawala na dun sa partner mo, it's cheating na po. So may mga tao po na umaamin sa kasalanang ginawa nila in order na maayos nila at maitama nila ang mali. Meron namang mga nag-cheat talaga na nagpipray na lang na sana huwag malaman nung partner nila. Dahil kapag nalaman niya after all ng pagsasama ninyo, doble pong sakit ang mararamdaman nung taong niloko nyo. So yan lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!